Hindi, alanganin boss. Alanganin boss, wala akong budget na ganun. Wala lang yun. Wala alang. Mag-direct ka dyan, 5.7 na itong motor mo. 5.7. Hindi, tanong muna ako dito sa Starlight. Inquire muna ako sa Starlight. Mahal, malaki ano eh. Pero kung ikakarga natin sa tracking to, mapapamura ka. Oo, 5,000 o 4,000. Kasama na ticket mo. Oo, kasama na ticket. 4,000 na. Direct Batangas yun, ang barko. Diretso Batangas. Starlight. Pag-ilit na mo. Pag-isipan ko muna boss, kaalanganin ako sa budget eh. Magkano kaya? Kasi ang inaano ko lang talaga, ano lang eh, nasa 3.5 lang ang budget ko eh. Pwede, 3.5. 3.5? Oo. Anong oras ang ano yan? Alis yan? Alas 7. Alas 7. Nandiyan na yung barko. Alas 5 na. 3.5, kung gusto mo. Kasama na yung ticket mo yun. Ayun, napapaisip ako, merong ino-offer sa akin na kung mag-direct Batangas ako. Una kasi binanggit nila 5,000 daw. Tapos sabi ko, kasi kung kukumputin mo, aabot din to ng 3.9 eh, dalawang sakay 3.9. So ang sabi ko, sabi niya 4,000 yung isa. Makikipag-negotiate pa ako. Tatawaran ko pa yung ano nasabi ko kasi 3.5. So ayan, yung pumayag kami sa ano. Pumayag kami sa Diretso Batangas. 4,000. Hindi kaya ng 3.5 eh. Pero kinumpute ko kasi yung pamasahe namin, pamasahe ko papuntang Rojas at saka Calapan to Batangas, 3,980. Pwede na no, 3,980. So 20 lang idadagdag mo, diretso ka na ng Batangas. Tapos nakasakay ka sa truck. Ayun yung pinaka-save na Nasaan? So dalawa kami ni tropa. Sasakay kami sa ano, tracking. Diskarte na lang. Para hindi na kami ano, travel, land travel. Ay, nalaglag yung helmet. So madaming ano dito nag-aahente. Ayan, pupuntahan namin yung tracking. Okay na rin yun kasi sa ano, kaysa makipagsapalaran tayo ng gagabihin kasi tayo sa ano eh, sa Mindoro. Yun ang ayaw ko kasi. Pag ginabi ka sa Mindoro, maglaland travel tayo ng madaling araw. So medyo delikado, madilim. Hindi natin kabisado yung daan. Dito makakatipid tayo ng gas. Yung ipanggagas natin na Rojas to Calapan, eh masisave na natin kasi nakasakay na tayo sa, ang alam ko ano to eh, Tugo yata yung sasakyan nito eh, o malaking barko. Kasi pwede daw kaming makatulog eh, makahiga eh. Isasakay yung truck. Yung truck naman isasakay yung motor namin sa truck. Ganun lang. So di baling kumita sila sa amin. Importante napadali din yung ano namin. Parang give and take lang. Malaki yung tipid nito kasi isang karga ng gas yung ano namin matitipid. Hindi na kami magkakarga ng gas kasi diretso Batangas na. Pagdating mo na ng Batangas, yan na, 4,000 pwede na yan. Una 3,500 sana eh, kaso umalma yung ano eh, umalma yung driver eh. Meron sana 3,500 kaso nga lang puno na daw, bigas kasi yung karga niya, alanganin. Punta na kami sa tracking. So may mga agent dito sa barko talaga na ano, alas 7 daw ang alis nito eh. Montenegro kami. Pati kami medyo hassle kasi alas 8 naman ang alis. Ito parang mga alas 7 yata, mas maaga ng konti. Ayun, ikot matubig, close ban yung sasakyan namin. So yan, medyo may matututunan kayo din sa diskarte no. Kung pwede, meron din daw 3,500 bukas pa. Okay, center mo lang dyan. Uy, muntik na. Starlight Venus.
kasama ko, hindi ko makita. Sa mga advantage kung nagloro ako, upuan lang ang meron doon, walang higaan na ganito. So bali yung binayaran namin is 4,000 tapos 50 pesos na terminal fee. So hindi nila sinagot yung terminal fee, pero 50 pesos lang naman, okay na yan. Pero next time dapat diskarte doon is pupunta ka doon sa mga paradahan ng tracking, direct kang makikipag-coordinate sa kanila, hindi ka gagamit ng media. Yun yung pinaka-idea na nuggets ko doon sa sitwasyon na nakita ko kanina. So for the first time, okay lang yun. At saka hindi rin naman tayo talo doon, medyo makakasave tayo ng land travel. 7:25 umalis yung barko dito sa Matiklan. Ayan, time check tayo, alas 5 Gs. Pero lumapag kami alas 5. And ito yung si tropa, kasama ko siya nagkarga sa truck. Kalalapag lang namin dito sa Shell. Dito kami binaba kaya bawal pa raw dun sa ano. So tipid tips, meron na akong i-share sa inyo. Mamaya ako na ikukwento habang nasa daan. Ayaw pa mabuhay yung cellphone ko. Kawawa naman yung cellphone ko. Diretso lang tayo, no? So eto, naka-convoy ko si tropa. Papunta siya sa San Pedro, Laguna. Ako naman San Mateo, Rizal. So medyo madilim pa kasi, kaya mamaya na ako magkukwento about dun sa naging travel natin. And best experience kasi nalaman natin yung sistema kung paano mas makakatipid at mapapadali yung biyahe, no? Ayan, imbis na mag land travel tayo papuntang Mindoro, na pwede na nating i-skip yung Mindoro, Cuenca, kaliwa, Lipa City, diretso lang tayo. So eto, nasa bayan na kami ng Lipa. And mamaya fill upan ko ulit yung papel, yung ating papel na doon nakasulat kung magkano yung mga ginastos natin. And bibigyan ko kayo ng diskarte. May natuklasan akong mas matipid na diskarte papuntang Manila, from Bacolod to Manila. So ayun nga, yung gagastusin mo lang is 3,000 mahigit. 3,000 lang, no? Bakit 3,000? So basta ayan na, meron lang akong, mamaya na lang habang nagdadrive, medyo mahirap kasi mag so yung naging natin, yung naging sistema natin ngayon is first time, syempre inalam natin muna yung paano yung diskarte, no? And then syempre sa second time around natin yan, medyo mas magiging na tayo, malupit na tayo yan. Kasi kinausap ko yung driver, yung conductor, nakuha ko rin yung mga contact nila. Syempre hindi naman tayo mag-ano sa Lipa kanan, Malbar, Tanawan. Parang saan tayo? Diretso lang tayo, idol, no? Time check tayo, 6:07 in the morning. And Batangas pa rin kami, Batangas. Papunta na kami ng Laguna. So 77 km to go. Yun na lang natin, nalalabi nating 77 kilometers. Ayan si tropa, Suzuki R150 yung motor nya. Napakabilis.
Panay ako habol oh. Ayan oh. Ang bilis sumibat ng motor niya. 150 ba naman eh. Ongoing kami Laguna. Ewan ko anong arko to. Boundary yata ng Batangas tsaka Laguna.